Dito naman tayo sa mayor ng Bamban, Tarlac. Si Mayor Alice Gowo ng Bamban, Tarlac, questionable ang pagkatao. Pure Chinese nga ba si Mayora? Mga kaibigan? Kasi dyan sa Bamban, Tarlac na yan, nagkalat ang Pogo Hub dyan. Ito naman, dito tayo kay Mayor Alice Gowo ng Tamban na Bamban na Tamban. Ano ba yan? Mayor Alice Gowo ng Bamban, Tarlac. Questionable ang pagkatao. Pure Chinese nga ba? Kasi napatawag ito sa Senado si Mayora kasi nga nagkalat yung mga Pogo Hub dyan sa Bamban, Tarlac, mga kababayan. Alam naman natin ang Pogo, talagang salot ito. Ito yung nagtuturo na magsugal sa ating mga kababayang Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit tumataas ang krimen, sa ating bansa. Pati yung mga Chinese national na yan, kinikidnap nila kanilang mga kababayan dahil sa sindikato na yan, ang Pogo na yan, mga kababayan. Kaya tama lamang na ipinatawag itong si Mayora, Alice Gowo, sa Senado na pinumunuan ni Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan. Tingnan nyo kung anong itsura ng mayor na ito ng Bamban, Tarlac, na wala man lang pagkakilanlan na siya nag-aral sa Pilipinas, wala rin makitang birth certificate siya dito ipinanganak. Paano naging mayor si Alice Gowo ng Bamban, Tarlac, mga kababayan? Hindi kaya ang sinasabi itong si Mayor Alice Gowo ay advance party ng China para mag-spy dito sa ating bansa? Mga kababayan, bakit paano siya naging mayor gayong hindi nga siya ipinanganak sa Pilipinas? Wala siyang record na nag-aral sa Pilipinas. Wala rin siyang record na siya ipinanganak sa Pilipinas. Pero mayor diyan ka magtataka. Paano nangyari yan? Pero makikita nyo yung itsura niyan. Talagang pure Chinese. Panoorin na natin itong balitang ito. Mayor ng Bamban, Tarlac na inimbestigahan sa Senado kasi nagkalat yung Pogo Hub dyan sa Bamban, Tarlac. Masugalan dyan, nagkalat. Kay Governor Yap, ano ba nangyayari dyan? Hindi nyo masugpo yan, Mayor Alice Gowo ng Bamban, Tarlac, questionable yung pagkatao. Pure Chinese nga ba itong mayor na ito? Panoorin natin ang balitang ito. Ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Gowo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na Pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Gowo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Mav Gonzalez. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Gowo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Gowo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? Tama. Saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumentong nag-aral si Gowo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Hontiveros, Chinese national ba si Gowo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities
Nako. Diyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Sabi ni Hontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa Pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila na, supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang Nako, pure. konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, tsaka self-study na rin po. Planong magpatawag ng ilang taga-Bamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinubukan namin kunin ang panig ni Guo pero hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Nagkataon lang po kasi na na-xerox nung hotel staff yung kanilang passports. At yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun. So kinausap niya ng Filipino, which is hindi naman makasagot ng Filipino. Nang inspeksyonin ang kwarto nila, nakakuha pa ng peking birth certificates at postal ID na may Pilipinong pangalan. Para sa GMA Integrated News. Ayan mga kababayan, natinig ninyo, baka itong nangyari kay Mayor Guo, baka ito katulad din ng pastillas scam, mga kaibigan. Alam niyo ba yung pastillas scam? Ito yung mga foreigner, mga taga-ibang bansa, lalo na mga taga-China. Bumibili sila ng mga papeles, kasabwat ang mga taga-BID, kasabwat ang ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. At sila, kapag nakabili na ng mga dokumento ng Pilipinas, mayroon silang mga koneksyon, naglalagay sila para palabasin na sila yung mga Pilipino, mga kababayan. Katulad itong si Mayor Alice Guo na ito, sinasabi nga ni Senadora Risa Hontiveros, hindi kaya ito'y padala ng China para makapag-spy, para advance party, at para magkaroon ng political power ang mga Chinese dito sa ating bansa. How come na ito, si Mayor Alice Guo ay naging mayor, gayong hindi nga siya Pilipino dahil wala siyang papeles na magpapatunay na siya pinanganak sa Pilipinas. Ni sa pag-aaral, wala siyang maipakita, mga kababayan. Noong 2000, nung siya edad 17 pa lamang, ay tsaka pa lamang inirehistro ang kanyang pagkatao, ang kanyang birth certificate. At alam naman natin na mayroon tayong late registration. So ibig sabihin, dinaan sa ganoong proseso yung late registration kunwari ni Mayor Alice Guo, pero ang totoo, pure Chinese yan dumating dito. At lumabas din sa investigasyon ni Senadora
Risa Ontiveros na sa kanyang late registration, sa kanyang birth certificate, ang kanyang tatay ay Filipino-Chinese, mga kaibigan. Pero sa kanyang mga negosyo, sa kanyang profile, ang kanyang tatay ay Chinese national, mga kababayan. So ibig sabihin, talagang kaduda-duda ang pagkatao nitong si Mayor Alice Guo na ito. At dahil nga dyan sa paglaganap ng sugal na yan, yung pogo na yan sa yung Hongxin, ano? O Hongxin ay ni-raid itong kumpanya na ito na front ng mga illegal. Itong Hongxin na ito, front ng mga illegal. Ni-raid yan. At nakita doon sa kapapilan na mayroong koneksyon si Mayor Alice Guo sa Pogo Hub na yan sa Bamban Tarlac, mga kababayan. Kaya sa mga taga Tarlac, mga kababayan, no? Kayo riyan, huwag na ninyong iboto sa susunod na halalan. Malapit na, ilang buwan na lamang. Huwag na ninyong iboto si Mayor Alice Guo diyan sa Bamban Tarlac dahil hindi ito Pilipino, mga kababayan. Ang sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros, ito'y advance party ng China para magkaroon ng political power ang mga Chinese na yan sa lugar ng Tarlac at sa iba-iba pang lugar. Maraming mga Chinese national, no, sa ating bansa na mga mayor, mga kababayan. Napasok na tayo ng mga Chinese dito sa ating bansa na mga naging politiko. O sinong dating presidente na nangungusinti niyan? Ay dating si Digong, no? Hinahayaan niya pumasok ang mga Chinese na yan. Lahat na lang. Pogo, nakarating na yung Pogo, nagkalat ang Pogo, mga sugal, mga illegal, lahat nagkalat. Ultimo nung araw, nung pagkaupo ni Duterte bilang presidente, yung mga operator ng small town lottery, dinoble, tinreple niya ang bayad ng mga operator na yan sa small town lottery dahil alam nilang kumikita. Kinutungan ang mga small town lottery operator na yan. Sinong may gawa niyan? Sinong nasa likod niyan? Ay yung nakapaligid kay Duterte. Kasi hindi naman alam ni Duterte yan, mga kababayan. Ngayon, papayagan pa natin makabalik ang mga yan. Kawawa tayo. Tayong mga Pilipino, mga kababayan. Mag-isip-isip po tayo.